Nagsisimula ang pelikula sa Iraq sa pagpapakita ng isang SAS sniper na si Ryan Logan na pinapatay ang dalawang terorista. Susunod, isang grupo ng mga sundalo ang pumasok sa hideout ng mga kaaway. Sa loob, pinapatay ng mga sundalo ang ilang miyembro at nakahanap ng isang lalaking Iranian. Habang tinatanong siya tungkol sa lokasyon ng kanilang target, na isang pinuno ng isang organisasyon, binaril ni Ryan ang isang paparating na kaaway, ngunit nasugatan siya. Nang bumagsak siya sa lupa, tiniyak sa kanya ng kanyang commanding officer, na si Johnny na mabubuhay siya. Ang eksena ay lumipat kay Ryan at sa kanyang anak na si Billy, na magkasama para manghuli ng hayop. Dinala ni Ryan ang kanyang anak na si Billy sa paglalakad, na tila humahanga sa kanyang ama. Hiniling ni Ryan sa kanya na barilin ng isang hayop bilang bahagi ng kanilang pagsasanay, ngunit natakot ang bata na pumatay ng hayop, kaya tinanggihan niya ang kanyang ama. Gayunpaman, pinatay ni Ryan ang deer. Ang pagpatay ay bumubuo ng pakiramdam ng katapangan sa isip ng batang si Billy. Sunod, tinuruan ni Ryan si Billy kung paano maghasa ng kutsilyo. Sinubukan ng maliit na bata, ngunit nasugatan niya ang kanyang daliri. Maya-maya, mag-isa siyang pumunta sa kakahuyan, at nakasalubong niya ang isang ligaw na tuta. Habang inaalagaan niya ito, may sumulpat na asong may sapat na gulang, at inatake siya. Sa takot, tinawag niya ang kanyang ama, ngunit binaril ni Ryan ang aso. Ang insidenteng ito ay tiyak na magkakaroon ng pangmatagalang psychological effect kay Billy. Lumipat sa tahanan ni Ryan, kung saan namumuhay ang lalaki ng isang masayang buhay may asawa, kasama ang kanyang asawang si Justine at anak na si Billy, at ang mag-asawa ay naghihintay ng isa pang anak. Si Billy ay naliligo sa batya, habang tinutulungan siya ng kanyang ina. Natuklasan niya na nasugatan niya ang kanyang daliri, at sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari. Nang maglaon, tinanong niya si Ryan kung maaari ba siyang maging kasing tapang niya. Sumagot si Ryan na ang pagtanggi na patayin ng deer, sa kabila ng panganib na mabigo ang kanyang ama, ay isang gawa ng katapangan mismo. Bagamat kalaunan ay pinuri ng kanyang ama ang kanyang katapangan sa paninindigan para sa kanyang sarili, ang kanyang naiisip na isip ay inuuna ang unang halimbawa. Ang mapanirang lalaking ego na ito ay nag-aambag sa kawalan ng tiwala sa sarili ni Billy, palagi niyang nararamdaman na kulang siya sa tapang, pagkatapos na masangkot sa isang serye ng mga maling pakikipagsapalaran. Kinaumagahan, gumising siya ng maaga, at tinutulungan ang kanyang ama na gumawa ng mga sandwich. Pagkatapos ay sinubukan ni Ryan at ng kanyang asawa na pumili ng pangalan para sa anak na kanilang hinihintay. Si Ryan ay pumasok sa trabaho, kung saan sinubukan niyang ihanda sa isip ang isang grupo ng mga sundalo, na aalis na para sa isang misyon sa Iraq. Hinahatid ng asawa ni Ryan si Billy sa paaralan, at bigla siyang naaksidente sa sasakyan. Namatay sa aksidente ang babae at ang bata sa loob niya. Ang tanging nakaligtas ay si Billy, takot at nakatingin sa kanyang namatay na ina. Ang kwento ay tumalon sa 6 na taon, nang malaman namin na si Ryan ay kailangang umalis sa militar upang alagaan ang kanyang anak. Si Ryan ay dumaranas ng matinding post-traumatic stress disorder, at panapanahong naghahalucinate sa kanyang namatay na asawang si Justine. Dahil sa kanyang pakikipaglaban para matustusan ang kanyang pamilya, napilitan silang lumipat ni Billy sa Australia, at lumala ang mga bagay, kasunod ng ilang pagkakataon ng pagkadalangkwensya ni Billy bilang isang teenager, na nagdulot sa kanya sa korte. Sa panahon ng pagdinig, binalaan ng federal na hukom si Ryan na kung hindi niya tutulungan si Billy na panatilihing mababa ang profile, mawawala sa kanya ang kanyang kustodiya. Sa kotse, hindi nagpalitan ng kahit isang salita sina Ryan at Billy. Isang araw, nakatanggap si Ryan ng isang mensahe mula sa isang matandang kaibigan, si Johnny, na humihiling na makipagkita para makipag-usap. Sunod, nakita namin si Billy sa banyo, tinutusok ng karayom ang balat sa kanyang daliri. Tila, na-trauma pa rin siya sa insidente ng kutsilyo sa simula ng pelikula. Isang araw, tinawag sila sa opisina ng punong guro ng paaralan. Si Ryan ay nasa ilalim ng pressure mula sa administrasyon ng pribadong paaralan, para sa hindi nababayarang mga bayarin. Bilang karagdagan, si Billy ay lumalaktaw sa mga klase, kaya iminungkahi ng punong guro na ilipat ni Ryan ang bata sa isang pampublikong paaralan. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Ryan na babayaran niya ang bayarin sa lalong madaling panahon, at magbabago si Billy. Sa ganoong kritikal na sitwasyon, kinalaunan ay nakatagpo niya ang kanyang dating commanding officer, si Johnny.
Sinabi sa kanya ng kaibigan ang tungkol sa kanyang mahirap na sitwasyon sa pamilya, niloloko siya ng kanyang asawa, at hindi na siya kinakausap ng kanyang mga anak. Sa kabilang banda, hindi rin maipagyayabang ni Ryan ang kanyang anak. Humihingi ng tulong si Johnny kay Ryan sa paggawa ng kaunting trabaho. Tinitiyak niya sa kanya na ito ay isang bagay na mabilis na gagawin nila sa gabi. Hindi ito partikular na ipinaliwanag kung ano ito, ngunit malamang, ito ay isang bagay na labag sa batas. Isang araw, habang nanananghalian, nasaksihan namin sina Ryan at Billy na kumakain nang hindi nagpapalitan ng kahit isang salita. Malinaw na hindi maganda ang relasyon ng mag-ama. Sa araw na iyon, pumasok si Ryan sa trabaho, at sinubukang ibenta ang mga produkto ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya sa isang warehouse worker. Gayunpaman, siya ay pinaalis. Samantala, ang kanyang kaibigan, si Johnny ay nakikipag-usap kay Billy, at sinabi sa kanya kung paano siya nakipaglaban sa Iraq kasama si Ryan. Tinanong ni Billy kung may pinatay ang kanyang ama, sinabi sa kanya ni Johnny na ang kanyang ama ay isang sniper at isang bayani. Hindi nagtagal, dumating si Ryan, at sinabi sa kanya ni Johnny na kailangan nilang pag-usapan ang trabahong iyon ng magkasama. Kailangan daw muna niyang pakainin ang kanyang anak at pagkatapos ay magkita na sila sa bar. Nang maglaon, nagkita sila, at bagamat siya ay nag-aalangan noong una, sa kalaunan ay tinanggap niya ang kanyang panukala, pagkatapos na ma-corner ng karagdagang mga problema sa trabaho. Nang gabing iyon, kumuha si Ryan ng baril sa bedside table, at nag-hallucinate sa kanyang asawa na inaalo siya. Kinabukasan, nakita namin si Billy na nagkakaroon ng mga bagong kaibigan, pagkatapos sabihin sa kanila ang tungkol sa mga karanasan sa digmaan ng kanyang ama, na narinig niya mula kay Johnny. Nang gabing iyon, sinasakyan nina Ryan at Johnny ang kanilang mga sarili, at pumasok sa isang apartment. Sa loob, binaril nila ang isang lalaki, at pagkatapos ay nagbabanta sa isa pa. Ninakawan ng dalawa ang hideout ng dealer, na isa din palang kaibigan ni Johnny. Natuklasan ni Johnny ang isang binata, na tumawag para sa tulong sa kanyang telepono. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Pumunta si Ryan sa pinto, at tumingin sa peephole. Sinabihan siya ni Johnny na buksan ang pinto, at pagkatapos gawin ni Ryan, wala na ang lalaki. Sa labas, itinuro ni Ryan na nangako siya na hindi nila kailangang magpaputok. Higit pa rito, sinabi niyang nakarinig siya ng 2 putok, kaya malamang, napatay ni Johnny ang binata na humingi ng tulong. Nang gabing iyon, binabangungot si Ryan, at narinig ni Billy na naghahallucinate siya sa kanyang asawa. Kinabukasan, tinanggal si Ryan sa kanyang trabaho bilang sales representative, dahil sa hindi pagkakaintindihan. Isang araw, inalok siya ng mga bagong kaibigan ni Billy na manigarilyo, ngunit tumanggi siya. Kapag sinimulan nila siyang tuksoin, isang lalaki ang lumalapit kay Billy. Maya-maya, nagpasalamat siya sa kanya, at ibinunyag na nasubukan na niya ang sigarilyo dati, ngunit nakita siya, kaya kung sakaling mahuli siya ng isa pang beses, tiyak na mapapahamak siya. Nakipagkaibigan si Billy sa bagong lalaki na ito, na pagkatapos ay nag-imbite sa kanya sa isang party. Pumunta si Ryan upang makipagkita kay Johnny, at sinabi sa kanya na kailangan niya ng isa pang trabaho, dahil nawalan siya ng trabaho. Ngayon, hindi maiwasan ni Ryan na patuloy na tulungan si Johnny sa kanyang mga gawaing kriminal. Sa gabi, kinuha niya ang kanyang baril, at sinurpresa siya ni Billy, at tinanong siya kung siya ay manghuhuli ng hayop. Ngumiti si Ryan, at tinanong siya kung gusto niyang manghuli muli, gaya ng ginawa nila noong bata pa siya. Humingi ng pahintulot si Billy na pumunta sa party ng kanyang bagong kaibigan, at pinayagan siya ni Ryan. Sunod, nakita namin si Billy na umiinom ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan, na parang wala ng bukas. Samantala, si Ryan ay nasa kanyang sniper position, habang si Johnny ay nakikipagtalo sa isang 2 lalaki. Galit na galit ang may balbas na lalaki, dahil sigurado siyang si Johnny ang pumatay sa binata na humingi ng tulong, gayunpaman, itinanggi ni Johnny ang paggawa nito. Dito, nagiging malinaw na si Johnny ay nakikipagtulungan sa mga kriminal na ito, at ipinagkanulo sila. Lumipat ang eksena kay Billy, nakita ng kanyang mga kaibigan ang kotse ng isa sa mga ama ng mga lalaki, at hinikayat si Billy na magmaneho. Sa sandaling iyon, umuwi si Ryan, at nakatanggap ng isang tawag mula sa isang tao. Nahanap ni Ryan si Billy, ang kanyang mga kaibigan, at ang tumaob na sasakyan. Napagtanto niya na ang mga lalaki ay umiinom, at sinabihan si Billy na bumalik sa kotse.
Pagka-uwi nila, tumakbo si Billy sa banyo at nilock ang pinto. Pagkatapos ay bumunot siya ng razor blade para subukang tapusin ang sarili, ngunit nagawa ni Ryan na buksan ang pinto, at pinatahimik siya. Upang maiwasang makulong si Billy, at tuluyang kumalma siya, sinunog ni Ryan ang sasakyan, para itapon ang mga ebidensya, at kinaumagahan, pinanood niyang pinapatay ng mga bumbero ang apoy. Bumisita si Ryan sa may-ari ng sasakyan, ang ama ng kaibigan ni Billy. Inihayag ni Ryan na sinunog niya ang kotse, at iminumungkahi na iulat ng lalaki ang sunog, at kunin ang pera mula sa insurance company. Gayunpaman, sinabi ng lalaki, kung malalaman ng pulisya kung paano talaga nangyari ang mga bagay, nanganganib siyang makulong. Kaya, plano niyang pumunta at isumbong si Billy sa pulisya. Pinipigilan siya ni Ryan sa pamamagitan ng pangako ng cash reward. Si Billy ay nasa ospital, kung saan siya ay ginagamot sa braso. Hinihintay siya ni Ryan sa hallway, at muli niyang naalala ang nakaraan. Nilapitan siya ng isang doktor upang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang asawa at bagong silang na sanggol. Nagulat siya, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa kasalukuyan, nilapitan ni Billy si Ryan, at umuwi ang dalawa. Sa kotse, ipinahayag ni Billy na narinig niya ang kanyang ama na nakikipag-usap sa kanyang ina, at sinabing gusto rin niyang makipag-usap. Nang maglaon, desperado na humingi si Ryan kay Johnny ng malaking halaga para ipambayad sa kotse. Sinabi ni Johnny na mayroon siyang maliit na trabaho, ngunit idiniin na may kailangang patayin, at sumang-ayon si Ryan. Sunod, nakipagkita si Johnny sa dalawang kriminal na kanyang katrabaho. Ang dalawang galit na lalaki ay pumasok sa kotse ni Johnny, at nagtanong kung saan niya inilagay ang pera na kanyang ninakaw. Ipinagtapat niya na ang pera ay nasa trunk, at nang ang isa sa mga kriminal ay bumaba upang suriin, pinatay siya ni Ryan. Hindi nagtagal, binaril ni Ryan ang pangalawang kriminal. Nakapagtataka, ang mga kriminal ay may mga backup na mersenaryo sa daan, na nakipag-away kay Ryan. Pinatumba silang lahat ni Ryan, isa-isa. Dumating ang isa pang kotse, ngunit mabilis na pinatay ni Ryan ang driver, at sinubukan ng pasahero na kontrolin ang manibela. Tumakbo si Ryan sa kalsada, pinamamahala ang ihinto ang kotse, at binugbog ang huling kriminal. Habang inililibing ni Johnny ang mga katawan, sinabihan niya si Ryan na umuwi. Sa kanyang pag-uwi, isang nakamamatay na takot ang bumabalot sa kanya. Kinabukasan, sinabi niya kay Billy na kailangan nilang lumipat muli, sa takot na sila ay malagay sa gulo. Nang ibabaw ang insecurity ni Billy, at nakipagtalo siya, na sinasabing ang kanyang ina ay dapat na nakaligtas sa kanyang lugar. Si Ryan, sa galit at pagkabalisa, ay halos itaas ang kanyang kamay laban sa bata, ngunit pinigilan ang kanyang sarili. Kinailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang asawa at ni Billy pagkatapos ng aksidente, dahil pareho silang dumudugo, at ang kanilang bihirang hanay ng mga antigens ay naging imposibleng mailigtas silang dalawa. Noong araw na iyon, nilapitan din ni Ryan ang may-ari ng nasunog na kotse, at pagkatapos ibigay ang pera, pinagbantaan siya na itigil ang karagdagang pang-blackmail. Sa isang pagbabalik-tanaw, napag-alaman na ang nakamamatay na aksidente ng kanyang asawa ay dulot ng pagiging insensitive ng isang lasing na driver. Dahil dito, pagkatapos malaman ang kaganapan, nakita ni Johnny ang driver na malubhang nasugatan, at nagpasya na patayin siya bilang isang gawa ng paghihiganti. Sa kasalukuyan, nalasing si Johnny, at sumasayaw sa kanyang bahay. Sa sandaling iyon, isang mersenaryong ambush at pagsalakay sa kanya. Siya ay sinaksak ngunit nagawa pa ring patayin ang salarin. Si Johnny, takot na takot, ay pumunta sa bahay ni Ryan para humingi ng tulong na talunin ang mga mersenaryong humahabol sa kanya. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, tumanggi si Ryan, at itinaboy siya. Si Johnny, nawala ng pag-asa, ay nagkunwaring gumawa ng mga pagbabago, at nahuli si Ryan sa isang away. Pinatumba niya si Ryan habang tinutukan ng baril, at muntik na siyang barilin. Ngunit pinatay siya ni Billy, gamit ang parehong baril na ayaw niyang gamitin noong bata pa siya. Nakikita namin ang mag-ama na nagbubuklod sa panahon ng mga aralin sa pagmamaneho, at sa wakas ay naibahagi nila ang kanilang mga saloobin sa isa't isa. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.